Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. May batas pala! Alam mo ba yung batas na yan ay napapanahon? Kailan ba nagiging guilty ang isang akusado? Ayun nga po, ang lahat po ng akusado ay may mga karapatan sa ilalim po ng ating saligang batas. Habang dinidinig nga po ang kanilang mga kaso, kinikilala ng Estado ang mga karapatang ito kahit simple o karumal-dumal man ang inaakusang krimen laban sa isang akusado. Kaya nga po dapat sumailalim sa isang paglilitis ang isang tao na nasasakdal upang matukoy ang kanyang pagkakasala kung mayroon man. Ang mahirap lang pag isang pangkaso sa'yo non-bailable eh. Kailangan ka mag-petition for bail. Hindi ka agad makakalabas. Pag bailable naman, malaki ang piyansa, wala kang pera, hindi ka makakalabas. Kaya nga yung bail bond guide, dapat maamyenda yan eh. Dahil maraming mahirap ang nasa BJMPJ, nagkakasakit na mamatay na rin doon kasi walang pampiyansa. Ano naman ang karapatan natin under rules of court? Yes po, Chief, sa lahat po ng mga paglilitis sa kasong kriminal, ang isang akusado ay may karapatan na maituring na walang sala o inosente hanggang sa mapatunayan ang kasalungat o presumption of innocence sang-ayon sa Section 14, Article 3 ng ating saligang batas. Ang kailangan ebidensya dyan, proof beyond reasonable doubt. An iota of doubt, kangkaiblang doubt, pwede ma-acquit ang isang akusado. Pero kung overwhelming ang evidence, sabay, ang dali ipresenta ang isang kaso. Ngayon, kapag yung prosecutor ay ayaw presenta yung mga evidence, ay kailangan kausapin nyo na yung head nila para ipresenta lahat ng evidence. Okay? Kaya dito sa PAW, minsan yung mga PAW lawyer na talagang nirereklamo ng ating mga kababayan, may kinakausap ng mga director nila at district head nila. At magtatigas ang ulo, ay ba hindi na natin nire-renew kung wala pang 5 years. Kasi marami aplikante dito mga kababayan. At ano ba ang mga karapatan ng akusado, okay? Yun nga po ang ipaalam sa akusado ang uri at dahilan ng sakdal laban sa kanya. Pangalawa, ang maipagtanggol ang sarili ng harapan at madepensahan nga po ng abogado sa lahat ng proseso ng paglilitis mula sa pagbabasa ng sakdal hanggang sa pagpapahayag ng hatol ng hukuman. Maaari pong ipaubaya ng akusado ang karapatang ito maliban na lang kung kinakailangan ang kanyang presensya sa korte upang matukoy po ang kanyang pagkakakilanlan. Alam mo, ang trabaho ng public attorney mahirap eh. Kasi pag napunta ka sa biktima, first come, first serve, ikaw gagawa ng judicial affidavit, complaint affidavit, ikaw makakalat ng ebidensya, sasampa mo sa piskalya para sa preliminary investigation. Pero hindi hanggang doon. Kailangan i-monitor mo pa rin pag nasampa na sa court. Tamang ang piskal ang may active control. Dapat sipaw, alamin mo pa rin nangyayari. Hindi nagtanim ka rin ng kamote, iwanan mo na lang. Hindi ganon. Kailangan alamin mo. Okay? At nasusulat sa Rule 115. Ito pa po, Chief, karapatan din na tumestigo sa kanyang kaso. Kaakibat ng karapatang ito ang mapasa ilalim siya sa tinatawag na cross-examination o ang masusing pagtatanong ng prosekusyon o ng kabilang partido sa mga bagay na kanyang ipinahayag sa kanyang testigo on direct examination. Ang kabiguan ng akusado na hindi makapagbigay ng sariling testimonya sa kaso ay hindi maituturing na kapinsalaan o dispentaha sa kanya. Alam mo bakit? Pagkatapos sa prosecution's evidence, sila yung piskal nagpresenta na. Pwede ka mag-file ng motion to acquit or demurrer to evidence. Wala ka ebidensya, mas demurrer, sabihin, mahina yung ebidensya laban sa'yo at mayroong nag-grant. Okay? At ano ba naman yung sinasabi pa rin na hindi maaari, Gerald, na pilitin? Hindi maaari pilitin ng isang akusado na tumistigo laban sa kanyang sarili o right against self-incrimination. Yan, you have the right to remain silent. Sabi nung iba, right against self-incrimination. Yon. At ang makakaharap at masuri ang mga testigo at magkaroon ng mga sapilitang kaparaan upang matiyak ang pagharap ng mga testigo at paglitaw ng ebidensya para sa kanyang kapakanan. Kayla? Ito pa, isa pa po ang magkaroon ng mabilis, walang kinikilingan at hayagang paglilitis. At karapatan ng isang akusado na maiapela ang kanyang kaso sang-ayon sa itinakda ng batas. Alam mo yung bagong GCTA law? Republica 592? Ano? Yun nga ba yun? Tignan mo nga, Reb. Aba, kahit nakaapila ang kaso ng isang prisyonero o PDL, pwede pa rin mabigyan ng good conduct time allowance. Kaya maganda yung bagong batas eh. At pag nagpakita ng magandang behavior, ang ating mga PDLs, persons deprived of liberty, ay napakalaki ng mga bawas sa kanyang isisilbi na binibigay
ng ating Director General ng Bucor. Okay, at doon naman sa mga BJMP, yun namang BJMP jail wardens, pwede rin, di ba rin, mag-release ng mga kompleto na ang sentensya. O tama, Republic Act 10592. Hindi pa nagpe-fail ang memory. Wala pang memory gap. I-research nyo po yan. Nagtataka kayo, nakapagpapalaya po si Secretary Rimulya ngayon at ang inyong lingkod, sapagkat yung mga mababait sa loob ng bilibid, prisons at sa mga kolonya, ay pwede pong maka-avail ito kung sila ay mababait na at talagang mababait. Hindi kasali sa gulo. Pero kung sa loob, pumatay ka, nagrarayot ka, hindi ka po, madi-disqualify ka rito. Kaya ang payo ko po sa mga PDLs, magpakabait kayo at pwede nang umawit ng ang api ay Muling babangon. Ayan, makikita ang panibagong bukang liwayway.